Sa isang tahimik na baryo sa probinsya ng Batangas, nakatira si Althea, isang dalaga na kilala sa kanyang kabaitan at determinasyon. Mataas ang kanyang pangarap sa buhay, gusto niyang makapagtapos ng kolehiyo at makapagtrabaho sa Maynila para masuportahan ang kanyang pamilya. Si Althea ay may mahabang itim na buhok, malalim na matang kulay kayumanggi, at ngiti na kayang magpasaya ng sinumang nakapaligid sa kanya. Sa kabilang banda, kilala rin siya sa kanyang pagiging maingat at hindi basta-basta nagpapadala sa mga salita ng iba. Kasama niya sa buhay si Miguel, isang lalaki mula sa Maynila na tila perpekto sa unang tingin. Matangkad, matipuno, may mapanuring mata at may maayos na pananamit. Kilala si Miguel bilang isang negosyante sa lungsod, at tila may kakaibang interes kay Althea mula sa kanilang pagkakakilala sa isang seminar sa Maynila. Sa bawat mensahe at tawag ni Miguel, unti-unting naramdaman ni Althea ang init at atensyon na matagal na niyang hinahangad, isang lalaki na nagmamalasakit at nagpaparamdam na siya ay espesyal. Kasama rin sa baryo si Althea ang kanyang pamilya, ang kanyang ina na si Dolores, isang simpleng tindera ng gulay sa palengke, at ang kanyang bunsong kapatid na si Lino, na laging nagtatakip sa kanya para sa anumang problema. Malapit din sa kanya ang kanyang matalik na kaibigan na si Jessa, na parang kapatid na rin niya, na handang makinig sa lahat ng alalahanin ni Althea, at magbigay ng payo kahit minsan ay matapang at direkta ito. Sa umpisa ng kwento, makikita natin si Althea na naglalakad sa kalsada ng kanilang baryo habang hawak ang telepono. Ang mga mata niya ay nakatutok sa screen at kitang-kita ang kaba at pag-aalinlangan. Tumatawag si Miguel at naramdaman niya ang kaba sa bawat salita ng lalaki. Althea, sana okay ka dyan sa bahay, malumanay ngunit may tono ng pangungulila si Miguel. Okay naman, medyo busy lang, sagot ni Althea, pilit na tinatago ang ngiti sa kanyang labi. Ikaw? Busy ka ba sa Maynila? Ikaw lang ang iniisip ko. Gusto ko sanang makita ka kaagad, tugon ni Miguel, at sa bawat salitang iyon, naramdaman ni Althea ang init sa dibdib niya, isang halo ng kaba, saya at takot. Habang nag-uusap sila, hindi niya alam na sa likod ng mga ngiti at pangako ni Miguel, may mga lihim na itinatago ang lalaki, mga bagay na sa hinaharap ay magpapabago sa buhay ni Althea magpakailanman. Bago tayo magpatuloy, mga kaibigan, kung gusto niyong maranasan ang buong kwento at sabay na maramdaman ang bawat damdamin ni Althea, huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe sa aming channel. Kasama ninyo kami sa bawat hakbang ng kwento, upang walang detalye ang mamiss at bawat emosyon ay maramdaman ng buo. Pagkatapos ng tawag ni Miguel, hindi napigilan ni Althea na mag-isip tungkol sa hinaharap. Ang kanyang puso ay naguguluhan, isang halo ng excitement at pangamba. Sa mga darating na araw, haharapin niya ang pinakamalaking desisyon ng kanyang buhay, ang kasal kay Miguel, isang lalaki na sa unang tingin ay tila perpekto, ngunit hindi niya alam na ang lahat ng iyon ay nagtatago ng isang mapanganib na lihim. Ang bawat araw na lumilipas bago ang kasal ay puno ng tensyon at hindi inaasahang pangyayari. Mula sa simpleng pag-uusap kay Miguel hanggang sa mga pagbisita sa kanilang bahay sa baryo, unti-unting lumilitaw ang mga kakaibang kilos at lihim na tanda na may hindi siya alam tungkol sa lalaki. Ang mga tanong ay nagsisimulang bumuo sa kanyang isipan, bakit palaging may mga pagkakataon na hindi niya alam kung nasaan si Miguel? Bakit tila may mga bagay na hindi niya naunawaan sa mga kwento ng lalaki? Ang lahat ng ito ay magsisimula sa isang araw ng ulan sa baryo, kung saan si Althea ay naghahanda para sa kanyang huling linggo bago ang kasal. Hawak niya ang kanyang payong habang tumatakbo sa kalsada, patungo sa bahay ni Miguel sa lungsod para sa huling inspeksyon ng kasal. Hindi niya alam na ang araw na iyon ay magdadala ng matinding gulat at puso niyang mabibigo sa pinakadakilang paraan. Pagdating ni Althea sa bahay ni Miguel sa lungsod, agad niyang napansin ang kalat at tila pagmamadali ng lalaki. May mga dokumento sa mesa, may mga resibo at kontrata ng negosyo, at si Miguel, nakatayo sa balkonahe, nakatingin sa kalsada na parang may hinahanap. Althea, tawag ni Miguel nang makita siya. Pasensya na, medyo abala lang ako kanina sa opisina. Halika na, papasok ka na. Ngunit sa mga mata ni Althea, may kakaibang hindi niya maipaliwanag. Ang tensyon sa silid ay hindi kapanipaniwala, at kahit nang umiti siya, ramdam niya ang malamig na hangin ng isang lihim na nakatago sa bawat sulok ng bahay. Habang iniikot ni Miguel ang kanyang mga gamit, nagsimula siyang magsalita. Althea, alam kong marami kang iniisip tungkol sa kasal natin, gusto kong sabihin na ikaw lang ang mahal ko.
Wala nang iba. Ngunit bago nakasagot si Althea, napansin niya ang isang cellphone na palihim na inilagay sa mesa, bukas sa isang chat. Hindi niya sinasadya, nakita niya ang pangalan ng isang babae, Camille. Ang mensahe ay puno ng lambing at pagtawag kay Miguel ng Honey. Parang huminto ang mundo ni Althea sa isang kisap mata. Hindi niya alam kung tinitingnan niya ang kanyang hinaharap o ang simula ng isang bangungot. Miguel, sino siya? Tanong ni Althea, halatang nanginginig ang boses, hawak ang phone. Miguel, nagulat at agad dinangkang kunin ang telepono. Althea, hindi iyon, hindi mo kailangan makita iyon. Ngunit mas lalong lumakas ang tibok ng puso ni Althea. Ang tiwala na ibinigay niya sa lalaki ay unti-unting nabasag sa bawat salita ni Miguel. Hindi mo na kailangang itago sa akin ang lahat. Akala ko ikaw ang taong pinagkakatiwalaan ko sa buhay ko, sagot niya, halos umiyak na. Ang tensyon sa silid ay parang umaapaw. Ang mga bintana ay bumabalot sa ulan sa labas, na tila sumasabay sa kabagalan at lungkot sa puso ni Althea. Miguel, ramdam ang pagkalito at takot na mawala ng Althea, humakbang palapit. Althea, mahal kita. May mga bagay akong tinatago pero hindi ibig sabihin na hindi kita mahal. Pakinggan mo muna ako. Hindi na, Miguel. Hindi na ako pwede pang magtiwala sa iyo kung ano man ang pagmamahal mo, wala na sa akin ngayon, sagot ni Althea, at umiikot siya patungo sa pinto, iniwan ang lahat ng pangakong kanilang ginawa. Sa daan pa uwi, ang ulan ay bumuhos ng malakas. Ang bawat patak ay tila kumakatawan sa bawat pangarap ni Althea na unti-unting nasisira. Nakaupo siya sa bangketa, basa sa ulan, at hindi mawari kung paano niya haharapin ang kanyang pamilya, at ang hinaharap na kasal na siya mismo ang nagmadaling pumayag. Sa bahay, si Dolores, ang ina ni Althea, ay nagulat nang makita ang anak na basa at umiiyak. Anak, ano nang nangyari? Bakit ka basa at umiiyak? Mali lahat ng desisyon ko, sagot ni Althea, halatang ramdam ang bigat ng pagkabigo at sakit. Lumipas ang ilang araw, at sa bawat pagharap ni Althea kay Miguel, mas lalo niyang naramdaman na may malaking pagkakaiba sa pagitan ng imahe ng lalaki na minahal niya at sa totoong katauhan nito. Ang bawat lihim, bawat simpleng kasinungalingan ay nagiging pader sa pagitan nila. Isang gabi, habang naglalakad sa tabi ng ilog sa kanilang baryo, nakatagpo siya ng kaibigan niyang si Jessa. Althea, nakita kita sa lungsod. Alam ko na may mali sa lahat pero kailangan mong maging matapang. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito, payo ni Jessa, hawak ang kamay ng kaibigan upang damhin ang suporta at tibay. Ngunit bago natapos ang gabi, dumating si Miguel sa baryo, handang ipaliwanag at ipaglaban ang pag-ibig niya. Ngunit sa mga mata ni Althea, may pag-aalinlangan na hindi kayang tinakpan ng kahit anong ngiti o salita. Miguel, baka mahal kita, pero paano kung hindi sapat ang pagmamahal mo para buuin ang tiwala ko muli? Tanong niya, na nagpapahiwatig ng matinding emosyonal na hamon na kanilang haharapin. Ang kwento ay patuloy na tumataas ang tensyon, mula sa lihim na nakatago, sa galit at sakit na nararamdaman ni Althea, hanggang sa mga hindi inaasahang pangyayari sa araw ng kasal. Ang bawat eksena ay puno ng emosyon, ang bawat salita ay may bigat. At ang bawat desisyon ay magtatakda ng hinaharap na puno ng pagkabigo, pag-asa at pag-ibig. Lumipas ang ilang linggo at ang araw ng kasal ay malapit na. Ang baryo ay abala sa paghahanda, ang mga kalsada ay nililinis, may mga palamuti at paro na nakabitin sa bawat poste. Halos buong pamilya ni Althea at ang kanilang mga kapitbahay ay kasali sa paghahanda. Ngunit sa puso ni Althea, ramdam niya ang bigat ng kanyang desisyon. Kahit gaano niya gustong maniwala sa pagmamahal ni Miguel, may tanong na hindi maalis, talaga bang siya ang taong dapat kong makasama habang buhay? Isang araw bago ang kasal, nagdesisyon si Althea na bumalik sa bahay ni Miguel sa lungsod. Dala niya ang tapang at determinasyon na malaman ang katotohanan, hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa kanyang pamilya at sa kanyang hinaharap. Pagdating niya sa bahay ni Miguel, napansin niya ang kakaibang katahimikan. Walang kalat, walang mga dokumento, tila maayos at malinis, pero ang init ng tensyon sa pagitan nila ay ramdam sa bawat kisap ng mata. Miguel, kailangan nating mag-usap ng tapat. Hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko, panimula ni Althea, halatang maihalong galit at lungkot. Miguel, nakaupo sa sofa, tumingin sa kanya ng matagal bago sumagot. Althea, alam ko nagkamali ako sa simula. May mga bagay akong tinatago pero hindi ibig sabihin na hindi kita mahal.
Patawarin mo ako. Ngunit bago pa nakapagsalita si Althea, may tumunog na telepono. Si Miguel ay kumuha nito at sa pagkakataong iyon, nakita ni Althea ang pangalan na laging kumakalabit sa kanyang puso, Camille. Ang mga mensahe ay naglalaman ng mga lihim na plano at biro na para sa ibang babae. Althea, hindi ko gusto na makita mo iyon pero hindi ko na kayang itago, bulong ni Miguel, ramdam ang pagkabahala sa kanyang mukha. Sa puntong iyon, tumigil si Althea, hinawakan ang kanyang ulo at huminga ng malalim. Ang kanyang puso ay naguguluhan, pag-ibig, galit at pagkabigo na sabay na dumadaloy. Miguel, paano mo nagawa ito sa akin? Akala ko ikaw ang lalaki na pinagkakatiwalaan ko, ang babaeng pinangarap kong makasama habang buhay, sabi niya, halatang umiiyak na. Ngunit bago tuluyang masira ang kanilang relasyon, may kumatok sa pinto. Ito ay si Camille, at sa halip na galit o selos, may dala siyang isang lihim na magpapabago sa lahat. Althea. Miguel, kailangan nating mag-usap ng tapat. May dapat kayong malaman, sabi ni Camille, at habang bumubukas siya ng bag, lumabas ang mga dokumento at litrato na magpapatunay na si Miguel ay may pinagsamang negosyo at lihim na pamilya sa lungsod. Isang buhay na hindi niya ibinunyag kay Althea. Parang bumagsak ang mundo ni Althea sa isang sandali. Ang lalaking minahal niya, ang desisyon na minadali niya, lahat ay nagdulot ng sakit at pagkalito. Lumipas ang ilang oras ng matinding diskusyon, at sa huli, napagtanto ni Althea ang pinakamahalagang bagay, ang kanyang dignidad, kanyang pamilya, at ang kanyang sariling kapakanan ay mas mahalaga kaysa sa isang pagmamahal na puno ng lihim at kasinungalingan. Sa araw ng kasal, habang nakasuot ng puting damit at nakatayo sa altar, may hawak siyang lakas ng loob at matibay na desisyon. Miguel ay nakatayo sa kabilang dulo, nag-aabang sa kanya, ngunit ramdam ni Althea ang pagbabago sa kanyang puso. Pasensya na hindi ko kayang ituloy ito, malumanay ngunit matapang niyang sinabi sa lahat ng naroroon, kasama ang kanyang pamilya at ang buong baryo. Ang tahimik na katahimikan ay napuno ng halakhak at ilang pag-iyak, ngunit ramdam ni Althea ang kalayaan sa bawat salita. Miguel, kahit na nagulat at pilit nagtatangkang humingi ng paliwanag, alam na ang desisyon ni Althea ay hindi na mababago. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa salita, ito ay tungkol sa katotohanan, tiwala at respeto. Habang bumabalik si Althea sa baryo, ramdam niya ang bawat patak ng ulan na parang pinapawi ang sakit, at ang hangin sa gabi ay tila humahaplos sa kanyang puso na muling nagsimulang bumuo ng mga pangarap na tapat, malinaw at walang pagkukunwari. Ang kwento ni Althea ay patunay na minsan, kahit nagmadali ka sa desisyon, may lakas na maibabalik mo ang iyong sarili at matututo kang pahalagahan ang sarili bago ang kahit sinong lalaki o pangarap na mailihim at kasinungalingan. Pagkatapos ng insidente sa araw ng kasal, umuwi si Althea sa kanilang baryo ng tahimik. Ang kanyang puso ay ramdam ang lungkot, pero may kasabay ding kalinawan, kailangan niyang maghilom bago muling magtiwala. Sa bahay, sinalubong siya ni Dolores, ang kanyang ina, na halatang nag-aalala. Althea, anak, anong nangyari sa'yo? Tanong ni Dolores, habang niyayakap ang anak. Huminga ng malalim si Althea, iniipit ang mga kamay sa dibdib. Ina, mali ang lahat. Hindi siya yung dapat kong ipakasal. Lahat ng pinangarap ko, parang naglaho sa isang kisap mata. Ngunit sa likod ng kalungkutan, may determinasyon si Althea. Alam niya na hindi siya pwedeng manatili sa sakit. Kaya kinabukasan, sinimulan niyang ayusin ang kanyang buhay. Bumalik sa trabaho, nakipag-ayos sa mga kaibigan, at unti-unting bumuo ng kanyang sarili. Isang hapon, habang naglalakad sa palengke, nakatagpo niya si Jessa. Althea. Ang tagal nating hindi nagkita sa Maynila, bati ni Jessa, ngunit napansin niya ang lungkot sa mukha ng kaibigan. Jessa, medyo matindi ang nangyari sa akin pero kailangan kong bumangon, sagot ni Althea, at sa bawat salita, ramdam ang tapang at pagbabago sa kanya. Habang lumilipas ang mga araw, nagsimula rin siyang magpakita ng bagong enerhiya sa baryo. Tumulong siya sa pamayanan, nag-organisa ng mga programa sa kabataan, at sa bawat kilos, ramdam ng mga tao na may bagong sigla at tibay si Althea. Ngunit sa kabila ng bagong simula, may mga alaala si Miguel na patuloy na sumusulpot sa isip ni Althea. Ang bawat tawag at mensahe na hindi niya nasagot, ang bawat paalala ng nakaraan, lahat ay bumabalik sa kanya. Ngunit sa halip na magpatalo sa sakit, ginamit niya ang mga ito bilang lakas. Isang araw, may dumating na sulat para kay Althea.
Nang buksan niya ito, nakita niya ang liham mula kay Miguel. Hindi ito panghihingi ng tawad lamang, kundi pagpapaliwanag, lahat ng dahilan kung bakit siya nagkaroon ng lihim, at ang kabiguan ng kanyang mga desisyon sa nakaraan. Binasa ni Alfea ng malalim ang liham. Sa bawat linya, ramdam niya ang pagsisisi ni Miguel, pero ramdam din niya ang kanyang sariling lakas. Miguel, mahalaga ang pag-ibig, pero mas mahalaga ang katotohanan at tiwala, bulong niya sa sarili. Dumating ang panahon na muling magtagpo sila sa isang pagtitipon sa lungsod. Hindi na siya ang parehong babae na nagmadaling pumayag sa kasal. Ngayon, matatag, malinaw at tiyak sa sarili. Miguel, nakinig ako sa liham mo. Salamat sa katotohanan. Pero natutunan ko na hindi lahat ng pagmamahal ay sapat para itayo ang tiwala, sabi ni Alfea, at sa kanyang tinig, ramdam ang tapang at kapayapaan. Miguel, na ngayon ay ramdam ang bigat ng kanyang pagkukulang, tahimik na nakinig. Alam niya na sa bawat desisyon ni Alfea, may aral na natutunan, hindi lang tungkol sa kanya, kundi tungkol sa sarili niya. Sa huling eksena, makikita si Alfea na naglalakad sa tabing dagat ng baryo sa hapon, ang araw ay unti-unting lumulubog, at ang hangin ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang mukha. Ramdam niya ang kalayaan, ang paghilom, at ang bagong pag-asa. Ang bawat hakbang ay simbolo ng kanyang bagong simula, isang babae na natutong mahalin ang sarili, kilalanin ang halaga ng tiwala, at maging matatag sa harap ng kahit anong pagsubok. Sa pagtatapos ng araw, nakaupo siya sa buhangin, pinagmamasdan ang dagat na kumikislap sa huling liwanag ng araw. Ang kwento ni Alfea ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol sa paglago, tapang, at muling pagbubuo ng sarili matapos masaktan. Kinabukasan, nagising si Alfea ng maaga. Ang araw ay sumisilip sa kanyang bintana, ngunit hindi lang liwanag ang bumungad sa kanya, ramdam niya ang bigat ng nakaraang mga pangyayari. Pumunta siya sa kusina, tinulong ang ina sa pag-aayos ng almusal. Si Dolores, halatang nag-aalala, ay tinanong ang anak ng may pag-aalala sa bawat galaw. Alfea, anak, alam kong masakit ang lahat pero nakikita ko sa iyo ang lakas. Paano ka nakakapagpatuloy ng ganito? Tanong ni Dolores habang naghahanda ng kape. Huminga ng malalim si Alfea. Ina, natutunan ko na minsan kailangan mong masaktan para malaman mo ang tunay mong halaga. At kailangan ko ring patunayan sa sarili ko na kaya kong bumangon. Matapos ang almusal, naglakad siya sa baryo. Sa kalsada, naramdaman niya ang init ng araw sa kanyang mukha at ang amoy ng sariwang hangin mula sa mga palayan. Dito niya nakasalubong ang kanyang matalik na kaibigan na si Jessa. Alfea, ang ganda ng ngiti mo ngayon. Parang may bago kang sigla, bati ni Jessa. Ngunit alam ni Alfea na hindi ito basta-basta sigla, ito ay resulta ng lakas at determinasyon na bumangon mula sa pagkadapa. Jessa, matagal na rin akong natutong pahalagahan ang sarili ko. Hindi na ako mauubos sa sakit, sagot ni Alfea. Habang naglalakad sila, napag-usapan nila ang plano ni Alfea na bumalik sa Maynila para ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Ngunit bago pa man siya makaalis, dumating ang isang sulat mula kay Miguel. Hindi na ito lihim o panluloko, ito ay liham na puno ng pagsisisi at pagpapaliwanag sa kanyang mga nagawang pagkakamali. Binasa ni Alfea ang liham, at sa bawat linya, ramdam niya ang lalim ng pagsisisi ni Miguel. Ngunit sa halip na masaktan muli, natutunan niyang tingnan ang liham bilang bahagi ng paghilom. Salamat pero hindi na ako babalik sa nakaraan, bulong niya sa sarili. Pagkatapos, nagpunta siya sa tabing dagat, kung saan nakaupo siya sa buhangin, pinagmamasdan ang dagat na kumikislap sa liwanag ng araw. Ramdam niya ang hangin, ang init, at ang kalayaan, isang simbolo ng kanyang bagong simula. Sa gabing iyon, may pagdiriwang sa baryo para sa mga kabataan. Si Alfea ay nakasuot ng simpleng damit, ngunit ramdam ang karisma at tapang sa kanyang kilos. Nakipaglaro siya, nakipagkwentuhan, at sa bawat tawa at ngiti, naramdaman niya na unti-unti siyang nagiging buo muli. Dito niya nakilala si Rafael, isang guro sa baryo na may malasakit sa mga bata at pamayanan. Ang simpleng ngiti at kabaitan ni Rafael ay parang liwanag sa madilim na bahagi ng nakaraan ni Alfea. Hindi ito pagmamadali, hindi ito pagmamahal na mailihim, ito ay tunay at tapat. Habang nag-uusap sila sa ilalim ng mga parol at ilaw ng baryo, ramdam ni Alfea na may bagong simula, isang pag-asa na puno ng kalinawan at katotohanan. Ang nakaraan kay Miguel ay bahagi na lamang ng kanyang kwento,
at ngayon ay siya ang may kontrol sa kanyang buhay at hinaharap. Sa mga sumunod na linggo, unti-unti niyang naibalik ang tiwala sa sarili. Nag-organisa siya ng mga programa para sa kabataan, nakipagtulungan sa pamahalaang bayan, at sa bawat hakbang, ramdam ang pagmamalasakit ng mga tao sa kanya. Ang bawat ngiti at pagtulong ay nagsilbing gamot sa mga sugat ng nakaraan. Sa huli, si Althea ay nakatayo sa tuktok ng maliit na burol sa baryo, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ramdam niya ang init ng hangin, ang tunog ng dagat sa malayo, at ang katahimikan na minsang hinangad niya. Alam niya na kahit nagmadali siya sa isang desisyon, natutunan niya ang pinakamahalagang aral, mahalin ang sarili, pahalagahan ang katotohanan, at huwag kailanman hayaang ang kasinungalingan ay diktahan ang iyong buhay. Isang araw, muling bumalik si Miguel sa baryo. Hindi siya nagmamadali, hindi rin dala ang dating ngiti na minsang nakapagpaalab ng puso ni Althea. Ang mukha niya ay puno ng pagsisisi at bigat, ramdam na ramdam ang bawat hakbang ng pagkukulang. Nakita niya si Althea sa tabing dagat, nakaupo sa buhangin, tinitingnan ang malayo, hawak ang hangin sa kanyang buhok. Althea, tawag ni Miguel, nanginginig ang boses, puno ng emosyon. Hindi siya agad tiningnan ni Althea. Ang kanyang puso ay matatag, ngunit ramdam niya ang pagkabigla sa pagdating ng lalaki. Ano nang kailangan mo, Miguel? Tanong niya ng mahinahon ngunit matapang. Althea, alam kong nagkamali ako. Lahat ng lihim, lahat ng kasinungalingan, patawarin mo ako. Mahal pa rin kita, at handa akong gawin ang lahat para maibalik ang tiwala mo, sabi ni Miguel, halatang ramdam ang tunay na pagsisisi. Ngunit tumayo si Althea, at sa bawat hakbang, ramdam ni Miguel na may bagong Althea, hindi ang babaeng nagmadaling pumayag sa kasal. Miguel, mahalaga ang pagmamahal, pero higit na mahalaga ang katotohanan at tiwala. Hindi mo ito maibabalik sa pamamagitan lang ng mga salita. Natutunan ko na mahalin ang sarili ko at hindi ko na kayang pabalikin ang sakit sa buhay ko. Parang huminto ang mundo sa katahimikan ng tabing dagat. Ang mga alon ay bumabagsak sa buhangin, parang musika ng kapayapaan, habang ang hangin ay humahaplos sa mga damdamin na hindi na maibabalik. Althea, kaya mo ba akong patawarin? Kahit hindi na tayo magkasama, bulong ni Miguel, ramdam ang kahinaan sa kanyang mga mata. Umiti si Althea, isang ngiti na puno ng kapayapaan at tapang. Miguel, patawarin kita. Pero hindi na ito tungkol sa muling pag-ibig. Ito ay tungkol sa pagpapalaya sa sarili ko mula sa sakit na ginawa mo. Ngayon, ako ang may hawak ng aking kinabukasan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Miguel ang bigat ng kanyang pagkukulang. Hindi siya nagpakita ng galit o sama ng loob, ngunit alam niyang wala na sa kanya ang puso ni Althea. Lumayo siya, tahimik at may pagsisisi, habang si Althea ay nanatiling matatag, nakatayo sa buhangin, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Hindi naglaon, dumating si Rafael, ang guro sa baryo, na may dala ng ngiti at simpleng pag-aalaga. Althea, mukhang matatag ka na talaga ngayon, bati niya, hawak ang kamay ni Althea. Umiti si Althea, ramdam ang pag-init sa kanyang dibdib. Rafael, natutunan ko na ang tunay na pagmamahal ay hindi nagmamadali, hindi mailihim, at hindi nakabase sa kasinungalingan. Salamat sa pagiging tapat at sa pag-alalay sa akin sa panahon na kailangan ko. Magkahawak ang kanilang mga kamay at ramdam ni Althea na sa wakas, may bagong simula. Hindi na ito tungkol sa nakaraan kay Miguel, hindi tungkol sa sakit na dinanas niya, ito ay tungkol sa bagong pag-asa, bagong pag-ibig, at bagong pagkatao. Sa huling eksena, makikita si Althea at Rafael na naglalakad sa tabing dagat habang unti-unting lumulubog ang araw. Ang mga alon ay humahaplos sa kanilang mga paa. Ramdam ang hangin, ang liwanag, at ang katahimikan. Ang bawat hakbang ni Althea ay simbolo ng lakas, tapang, at paghilom. Ang kanyang kwento ay patunay na kahit nagmadali sa isang desisyon, may lakas na bumangon, matuto sa nakaraan, at magsimula muli ng may dignidad, tiwala, at pag-asa. Ang araw ay tuluyang lumubog, at si Althea ay nakatayo sa gilid ng dagat, nakatingin sa malayo, may ngiti sa labi at liwanag sa mga mata, isang babaeng muling nabuo, mas matatag, at handang harapin ang kinabukasan ng buo at tapat. Kinabukasan ng kanilang muling pagkikita, nagising si Althea ng maaga sa kanyang simpleng bahay sa baryo. Ang araw ay sumisilip sa bintana, ngunit ramdam niya ang katahimikan ng buong paligid. Hindi siya nagmadali, sa unang pagkakataon mula nang masaktan siya, pinayagan niya ang sarili niyang magpahinga at damhin ang sariling damdamin. Sa kusina, si Dolores ay abala sa paghahanda ng almusal.
Ang mga tunog ng kawali at pagtimpla ng kape ay parang musika sa tahimik na umaga. Althea, anak, kumusta ka? Tanong ni Dolores, halatang nag-aalala, ngunit may halong pag-asang matatag ang anak. Huminga si Althea ng malalim at ngumiti ng banayad. Maayos lang po. Natutunan ko na pahalagahan ang sarili ko at harapin ang bawat araw ng may tapang. Matapos ang almusal, naglakad si Althea sa baryo. Ang bawat kalsada ay puno ng buhay, mga bata na naglalaro sa palayan, mga tindahan na abala sa pagbebenta, at ang amoy ng sariwang gulay at isda sa palengke. Ramdam niya na unti-unti siyang nagbabalik sa normal na buhay, ngunit mas malinaw ngayon ang kanyang layunin, hindi na siya basta-basta magpapadala sa ibang tao o sa sitwasyon. Sa gitna ng paglalakad, nakasalubong niya si Jessa. Althea, ang ganda ng aura mo ngayon. Ramdam ko ang lakas mo, bati ni Jessa, sabay hawak sa balikat ng kaibigan. Ngunit hindi lang sigla ang dala ni Althea ngayon, may determinasyon din siya. Jessa, matagal ko nang natutunan na ang tunay na lakas ay hindi sa hindi mo pagsasabi ng sakit, kundi sa pagtanggap at paglaban sa sarili mong pangarap at dignidad, sagot niya, ramdam ang tapang sa bawat salita. Habang nag-uusap sila, may narinig silang ingay mula sa tabing dagat. Nakita nila si Rafael, nakatayo sa buhangin, abala sa pagtuturo sa mga batang naglalaro ng bangka at lumalangway sa dagat. Ang kanyang simpleng ngiti at tapat na presensya ay parang liwanag sa bagong buhay ni Althea. Rafael, tawag ni Althea, at sabay silang naglakad papunta sa tabing dagat. Ang bawat hakbang nila sa buhangin ay may kasabay na tunog ng mga alon, parang musika na sumasalamin sa bawat damdamin. Althea, masaya akong makita kang matatag na muli. Ramdam ko na handa ka ng muling magtiwala, hindi lang sa iba, kundi sa sarili mo, sabi ni Rafael, hawak ang kamay ni Althea ng dahan-dahan. Ngumiti si Althea, at sa kanyang ngiti ay ramdam ang paghilom. Rafael, natutunan ko na ang tunay na pagmamahal ay hindi nagmamadali, hindi mailihim, at hindi nakabase sa kasinungalingan. Salamat sa pagiging tapat at sa pag-alalay sa akin sa oras na kailangan ko. Hindi naglaon, lumapit ang isang grupo ng kabataan mula sa baryo. Ang mga tawa at tawanan nila ay kumakatawan sa muling sigla at saya sa buhay ni Althea. Nakisali siya sa laro, tumawa, at sa bawat ngiti, ramdam niya na unti-unti siyang muling nabuo, isang babaeng mas matatag at handang harapin ang buhay ng buo. Pagkatapos ng laro, umupo sila sa ilalim ng mga parol at ilaw ng baryo, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ramdam ni Althea ang katahimikan at kapayapaan. Alam niya na kahit nagmadali siya sa isang desisyon noon, natutunan niya ang pinakamahalagang aral, mahalin ang sarili, pahalagahan ang katotohanan, at maging matatag sa harap ng anumang pagsubok. Sa mga sumunod na araw, si Althea ay aktibo sa pamayanan. Nag-organisa siya ng mga programang pang-edukasyon para sa kabataan, tumulong sa mga proyekto sa baryo, at sa bawat hakbang ay ramdam ang suporta at pagmamahal ng mga tao sa kanya. Hindi lang siya nagbalik sa normal, mas naging makabuluhan ang kanyang buhay. Sa isang huling eksena, makikita si Althea at Rafael na naglalakad sa tabing dagat habang unti-unting lumulubog ang araw. Ang bawat hakbang ay simbolo ng tapang, bagong simula at paghilom. Ramdam ni Althea na sa wakas, siya ay malaya, malaya sa nakaraan, malaya sa sakit, at handa sa bagong pag-ibig na tapat at walang lihim. Ang hangin ay humahaplos sa kanyang mukha, ang dagat ay kumikislap sa huling liwanag ng araw, at si Althea ay nakangiti, isang babaeng muling nabuo, mas matatag, at handang harapin ang kinabukasan ng buong puso. Ang araw ay sumisilip sa silong ng mga punong kahoy sa baryo. Tahimik ang paligid, tanging huni ng ibon at huni ng mga alon sa ilog ang naririnig. Si Althea ay nakaupo sa harap ng kanilang maliit na kubo, hawak ang tasa ng mainit na tsaa. Ramdam niya ang init sa kanyang palad, ngunit mas ramdam niya ang katahimikan sa kanyang puso, isang katahimikan na matagal niyang hinahanap mula nang masaktan siya at magdusa dahil sa maling desisyon sa kanyang buhay. Lumapit si Dolores, ang kanyang ina, na may dalang mangkok ng lugaw at tinapay. Althea, anak, kumain ka na. Alam kong mahirap ang mga nagdaang araw, pero masaya akong nakikita kang nakangiti muli, sabi ni Dolores, na maihalong lungkot at tuwa sa boses. Ngumiti si Althea, ang ngiti ay simple ngunit puno ng kahulugan. Ina, salamat po. Natutunan ko na ang pinakamahalagang tao na dapat kong mahalin ay ako mismo. At ngayon, handa na akong harapin ang bawat araw ng buong tapang. Matapos kumain, naglakad siya sa kalsada ng baryo.
Ang bawat hakbang ay ramdam niya ang sigla ng buhay, mga bata na naglalaro, ang mga tindahan na abala sa kanilang mga paninda, at ang mga kapitbahay na bumabati sa kanya ng may pagmamalasakit. Hindi tulad noon, ang bawat tanong at bawat ngiti ng tao ay hindi na nagpapahirap sa kanya, sa halip, ramdam niya na may bagong simula. Habang naglalakad, nakasalubong niya si Jessa. Alve, ang ganda ng aura mo ngayon. Halos ramdam ko ang lakas mo mula sa bawat hakbang mo, bati ni Jessa, sabay hawak sa balikat ng kaibigan. Ngumiti si Althea, halatang ramdam ang bagong sigla. Jessa, matagal ko nang natutunan na hindi sapat ang pagmamahal ng iba para maging buo ka. Kailangan mo ring mahalin at pahalagahan ang sarili mo. Ngayon, alam ko na kaya kong tumayo sa sarili kong lakas. Dumaan sila sa tabing dagat, kung saan ang mga alon ay bumabagsak sa buhangin. Naroon si Rafael, nakatayo sa gilid, nakangiti sa bawat bata na naglalaro at sa bawat tao sa paligid. Ang kanyang simpleng presensya ay parang liwanag na unti-unting pumuno sa puso ni Althea. Rafael, mukhang masaya ka rin sa pagtuturo sa kanila, sabi ni Althea, habang nakatingin sa mga batang naglalaro sa tubig. Ngumiti si Rafael, Althea. Masaya ako kapag nakikita ko silang masaya at natututo. Pero mas masaya ako na nakikita ka rin ng masaya ngayon. Tahimik silang naglakad sa tabi ng dagat, ramdam ang bawat alon na humahaplos sa kanilang mga paa, at ang hangin na humahaplos sa kanilang mukha. Hindi nila kailangan ng maraming salita, ramdam ang bawat emosyon sa katahimikan. Lumipas ang ilang linggo, at sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalim ang bagong buhay ni Althea. Ang kanyang dating takot at lungkot ay napalitan ng tapang at katiyakan. Sa bawat proyekto sa baryo, sa bawat pagtuturo sa mga kabataan, at sa bawat pagtulong sa mga kapitbahay, ramdam niya na ang kanyang buhay ay muling nabuo. Isang gabi, nagdaos ang baryo ng simpleng pagdiriwang para sa mga kabataan. May mga parol na nakasabit, mga ilaw na kumikislap, at mga tunog ng tawa at musika. Si Althea ay nakasuot ng simpleng puting damit, kumikislap sa liwanag ng parol, ngunit mas mahalaga ay ang liwanag sa kanyang mga mata. Nakipaglaro siya sa mga bata, tumawa sa tuwa nila, at ramdam niya na sa bawat ngiti, unti-unti siyang napupuno ng saya. Hindi na siya ang babae na nagmadaling pumayag sa kasal kay Miguel. Ngayon, siya ay matatag, malinaw sa isip at may bagong pag-asa sa puso. Sa gitna ng pagdiriwang, lumapit si Rafael. Althea, handa ka na ba sa bagong yugto ng buhay mo? Tanong niya, hawak ang kamay ni Althea ng dahan-dahan. Ngumiti si Althea, ramdam ang init sa kanyang dibdib. Rafael, natutunan ko na ang tunay na pagmamahal ay hindi nagmamadali, hindi mailihim, at hindi nakabase sa kasinungalingan. Salamat sa pagiging tapat sa akin, sa bawat suporta at sa bawat ngiti mo sa panahon na kailangan ko ito. Umiti rin si Rafael at sabay nilang pinagmamasdan ang mga bata sa paligid. Ramdam nila ang katahimikan, ang liwanag at ang kalayaan. Hindi na ito tungkol sa nakaraan, hindi tungkol sa sakit kay Miguel, kundi tungkol sa bagong simula, isang pag-ibig na tapat, malinaw at walang lihim. Kinabukasan, naglakad si Althea sa tabing dagat ng mag-isa. Ang bawat hakbang niya sa buhangin ay simbolo ng lakas at tapang. Ang hangin ay humahaplos sa kanyang buhok, ang mga alon ay bumabagsak sa buhangin, at ang araw ay unti-unting sumisilip sa kalangitan. Huminga siya ng malalim, at sa sandaling iyon, ramdam niya ang katahimikan sa puso, isang katahimikan na dati imposible para sa kanya. Alam niya na sa wakas, siya ay malaya. Malaya sa nakaraan, malaya sa sakit, at handa sa hinaharap na puno ng pag-asa at tapat na pagmamahal. Si Althea ay tumayo sa buhangin, nakatingin sa malayo, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng araw. Ang kanyang dibdib ay puno ng lakas, ang kanyang puso ay may bagong tibok, at ang kanyang isip ay malinaw. Ang bawat hakbang na gagawin niya mula ngayon ay para sa sarili niya, hindi para sa ibang tao, kundi para sa babaeng natutong bumangon at mahalin ang sarili. Lumipas ang ilang buwan, at ang baryo ay patuloy na umuunlad sa tulong ni Althea at Rafael. Ang kanilang samahan ay nagiging matatag, hindi dahil sa pagmamadali, kundi dahil sa respeto, tiwala at pagmamahal na tapat. Ang dating takot at lungkot ni Althea ay napalitan ng kasiyahan at kapayapaan. Sa huling eksena, makikita si Althea at Rafael na nakaupo sa buhangin, hawak ang kamay ng bawat isa, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ang bawat alon ay bumabagsak sa dalampasigan, parang musika na sumasalamin sa bagong yugto ng kanilang buhay.
Ang hangin ay humahaplo sa kanilang mukha, ang liwanag ng araw ay dahan-dahang nawawala sa kalangitan, at ang katahimikan ay puno ng pag-asa. Si Althea ay ngumiti, ramdam ang buong katahimikan at kalayaan sa kanyang puso. Alam niya na ang nakaraan ay bahagi ng kanyang kwento, ngunit hindi na ito nakakaapekto sa hinaharap. Ang bawat hakbang niya ay simbolo ng tapang, bawat ngiti ay simbolo ng paghilom, at bawat araw ay bagong simula. Ang kanyang kwento ay patunay na kahit nagmadali sa desisyon, may lakas na bumangon, matuto sa nakaraan, at magsimula muli ng may dignidad, tiwala at pag-asa. At sa huling sandali, habang ang araw ay lumulubog at ang dagat ay kumikislap sa huling liwanag, si Althea ay nakatayo, isang babaeng muling nabuo, mas matatag, at handang harapin ang kinabukasan ng buong puso. Panoorin hanggang dulo upang malaman ang buong katotohanan. Like, subscribe, comment, at share para mas maraming maantig ang puso.